ang ugnayan ng sambahayan at ekonomiya. Lahat tayo ay humaharap sa suliranin ng limitadong yaman na dulot ng kakapusan at kakulangan. Kaya may economics na nag-aaral kung paano ito matalinong matutugunan. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, Umuunlad ang Bayan. Wais sa economics. Pili-pili para hindi magkamali. Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na kahulugan ng economics? Ito ay pag-aaral kung paano matutugunan ng tao ang kanyang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan sa harap ng kakapusan. Ang kagustuhan at pangangailangan ay dalawang magkaibang konsepto. May tuturing na kagustuhan ng isang bagay kapag higit ito sa batayang pangangailangan. Kailan maituturing na batayang pangangailangan ang isang produkto o serbisyo. Hindi mabubuhay ang tao kapag wala ang mga ito. Ang kakapusan ay maaaring magdulot ng iba't ibang suliraning panlipunan. Alin sa sumusunod ang hindi nagpapakita ng suliraning ito? Nagpapataas ng pagkakataong kumita ang mga negosyante. Si Abraham Maslow ay kilala sa modelo ng hierarkiya ng pangangailangan. Batay rito, isaayos ang sumusunod mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas ayon sa antas nito. Physiological at biological, pangangailangan sa seguridad, responsibilidad sa lipunan, pangangailangan sa karangalan, pangangailangan sa sariling kaganapan. Ang kakapusan o scarcity ay maaaring umiral sa mga pinagkukunang yaman, tulad ng yamang likas, yamang tao at yamang kapital. Bakit nagkakaroon ng kakapusan sa mga ito? Dahil limitado ang mga pinagkukunang yaman at walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Dahil sa kakapusan at kakulangan, nagiging mahalaga ang matalinong pamamahala ng pinagkukunang yaman. Kaya nabuo ang economics na isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong yaman. Ang economics ay nagmula sa salitang Griego na oikonomiya. Ang oikos ay nangangahulugang bahay at nomos na pamamahala. May budget ba tayo dyan? Wais na pamamahala sa sambahayan at lipunan. Senaryo A. Pamilya Gonzales. Nag-uusap ang mga magulang tungkol sa kung ano ang dapat unahin sa budget. Kuryente, gatas ng bata o bayad sa tuition. 5,000 lang ang budget natin ngayon. Uunahin ba natin ang kuryente o ang tuition? Baka pwede muna hulugan ng tuition. Mahalaga ang kuryente at pagkain. Paano po ang pang-load ko? Online class pa rin kami minsan. Senaryo B. Barangay San Isidro. Ang Barangay Council ay nagdidebate kung ilalaan ba ang budget sa feeding program o pagpapagawa ng drainage system. Pondo natin ay sapat lang sa isang proyekto. Gusto ng iba, drainage, pero may batang hindi pa kumakain. Kung walang drainage, magkakabaha na naman. Health risk din yan. Pamprosesong tanong. Anong suliranin ang kinakaharap ng pamilya at ng barangay? Pareho ba silang may limitadong pinagkukunang yaman? Kaninong sitwasyon ang mas malapit sa inyong karanasan? Ang ekonomiya at sambahayan ay maraming pagkakatulad. Sa parehong antas, lokal man, pambansa o simpleng unit ng pamilya, ang mga desisyon ay mahalaga upang maayos na magamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Tulad ng ekonomiya ng isang bansa,
Ang bawat sambahayan ay kailangang magpasya kung paano hahatiin ang mga gawain, oras at yaman upang matugunan ang maraming pangangailangan at kagustuhan ng mga kasapi nito. Halimbawa, kailangang pag-isipan kung magkano ang ilalaan sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tirahan at kalusugan. Ang sambahayan ay nagpaplano ng budget, nagpapasya sa pagkain, tirahan, tubig, kasiyahan. Ang ekonomiya ay nagpapasya rin kung anong produkto o serbisyo ang gagawin, gumagawa ng alokasyon para sa mamamayan. Pera, pera, pera. Saan napupunta ang budget ng pamilya? Ano ang madalas na pinagkakagastusan ng isang tipikal na pamilyang Pilipino ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA noong 2023? Pagkain at non-alcoholic beverages. Housing, tubig, kuryente, gas, fuels. Transportasyon. Miscellaneous activities. Information and communication. Edukasyon. Kalusugan. Punan para sa matalinong pamumuhay. Ang sambahayan at pamayanan ay parehong gumagawa ng desisyon. Sa harap ng kakapusan, kailangang pag-isipan kung paano hahatiin ang yaman. Dapat piliin kung anong produkto ang mahalaga at para kanino ito. Ang ekonomiya ay naglalayong matugunan ang pangangailangan ng lahat. Sa bawat desisyon, mahalaga ang tamang pagpapasya para sa kapakanan ng pamilya. Pamayanan at sambahayan, piliin ang tamang sagot. Ang pangunahing suliraning tinutugunan ng economics ay kakapusan. Bakit sinasabing may pagkakatulad ang sambahayan at pambansang ekonomiya? Dahil pareho silang gumagawa ng desisyon sa harap ng kakapusan. Sa ekonomiya, ang pamahalaan ay gumagawa ng desisyon kung paano hahatiin ang yaman. Sino naman ang gumaganap nito sa sambahayan? Ang mga kasapi ng pamilya na nagbabudget at nagpapasya. Kapag nagbabudget ang pamilya buwan-buwan, ito ay katulad ng ginagawa ng pamahalaan na gumagawa ng pambansang budget para sa mga proyekto. Paano makatutulong ang pag-unawa sa ugnayan ng sambahayan at ekonomiya sa paggawa ng desisyon sa araw-araw? Mas magiging epektibo sa pagtitipid at pamumuhay ng may layunin. Ang ekonomiya ng bansa ay refleksyon ng bawat tahanang marunong magdesisyon.